Nako, eto na. May nakasilip na pong grupo ng SELDA. Kung tawagin SELDA, isa ho yung organization o non-government organization na nakatutok ko sa iso ng mga tinuturing nilang ginagawang special or VIP treatment sa mga nakakulong na personalidad. Ito pong ginawa ng kampo ni Kibuloy na nakapagsalita by video sa kanilang rally na hindi pala alam at hindi pala pinaalam sa korte. Naku, problema ito. At inamin din po ni Atty. Torion na kanyang abogadong nagkaroon ng problema talaga dahil nga ho, meron daw hong mga members si Kibuloy na parang umepal. Ito, pakinggan nyo. Tayo at pagkakaisa. Ito yung speech ni Kibuloy. Ito ang bahagi ng video message ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta sa pagtitipon ng KOJC sa Inari Sports Arena noong February 9. Naipost na din ang video sa Facebook page ng SMNI. Video message lang ang ipinadala ng pastor na tumatakbo rin sa pagkasenador sa bilang Pilipina 2025. Nakakulong si Kibuloy na nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang nasabing kaso. Kinwestiyon naman ng ilang grupo ang video message ni Kibuloy. Ayon sa grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto, ipinagbabawal sa kustodiya ng BJMP ang paggamit ng kamera, cellphone o anumang video equipment. Malinaw raw na VIP ang trato sa pastor sa loob ng kulungan. Ang video rin ang rason ng isang court order mula sa Pasig RTC. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy sa loob ng 5 araw kung bakit naglabas ng video ng walang pahintulot at hindi nila napipreview. Paliwanag ng kampo ng pastor, nagkaroon ng miscommunication. My last instruction was not to air it because there's no court approval yet. I think merong isang staff dun sa SMNI na post yung message during the search. Ayun. Meron daw siyang staff ang SMNI na nag-post na walang pahintulot. Ayun na, mahilig sila yung mga yan. Post ng post sa mga yan na basta pabor kay Kibuloy. Ayan, hindi niya nakalimutan yata nila o hindi niya alam na merong kaso na lahat ng gagawin ni Kibuloy dapat merong approval mula sa korte. Ayan, kaya nga sabi ko, baka merong umepal na naman. Merong, alam mo yun ang style nila eh. Pagka pabor kay Kibuloy, post ng post sila, hindi niya alam na may nakakulong at may kaso. Hindi niya alam, labag yan sa rules ng korte. So, ang isa ho sa mga nagreklamo dyan ay si Danilo, ano ba pangalan nito si Danilo? Danilo de la Puente, siya pa yung vice chairman pala ng SELDA, samahan ng mga dating mga nakakulong. Alam nila yan, kung anong buhay sa kulungan, ano ang limitasyon, ano ang dapat gawin. Ay lumalabas ho, umamin na si Torion, yung abogado, na naipost nga, lumabas nga ng walang sapat na pagpapatunay o approval mula sa korte. Kaya nga pinagpapaliwanag sila sa loob ng 5 araw. Ayan, dapat maging maingat po kayo. Yung mga staff ng SMNI, hindi nila alam kasi yung rule of law. Ang alam nila sige-sige lang. Wala naman kasi silang alam tungkol sa ganyan. Ayan, sabit na naman kayo. Yan ay pag-amin mismo ni Torion, ng inyong abogado, na may nag-post na hindi nga ho nagpaalam. Bawal yan. At saka doon yan sa video, bawal ho talaga. Napaka-VIP treatment talaga yan na bakit kung lahat na lang nakakulong ay bibigyan ng pagkakataong gumamit ng cellphone, gumamit ng video equipment, ano yun? Di ba dapat pagka inakulong, akusado ka, suspect ka o akusado ka or guilty, magkakaiba yan eh. Kahit akusado pa lang, may limitasyon na ang galaw. May limitasyon na ang mga dapat mong gawin. Dahil lahat subject for approval ng korte ang iyong gagawin sa loob ng kulungan. Kasi under ka ng court. Pag nakakulong ka, suspect o akusado o guilty, yan po ay kontrolado ng korte. Si Kibuloy, kontrolado ng korte yan kasi on trial pa, under trial. So dapat lahat ng kanyang gagawin, dapat mayroong approval. Pag hindi, talagang violation yan. At hindi mo masisisi ang katulad ng SELDA, isang mga non-government organization, na ipanawagan na ito na parang bakit VIP? Ang ginagawa, VIP treatment ang ginagawa nitong Bureau of Jail and Management Penology dahil sila yung nagbabantay. Bakit nila pinayagan? Na makapag-audio, video. Parang nagpagupit pa si Kibuloy, nagpapogi pa talaga eh. Di ba? Ibang-iba yung kanyang mukha dun sa video kaysa sa nung siya ay nakakulong at saka nung humarap dun sa mga hearing sa Senado. Ibang-ibang mukha niya. So parang pinaghandaan. Hindi biglaan ito.
Bawal na bawal nga po ang paggamit ng cellphone, video equipment sa isang nakakulong o under court nang walang pahintulot. Kaya nga tama yung ginawa ng korte in 5 days, sa loob ng 5 araw pinagpapaliwanag. At umamin na yung abogado na si Torion na talagang merong pagkakamali kasi nga ipinost ng kanyang ng mga member. Yung SMNI, hilig niya sa ganyan eh. Basta papabor kay Kibuloy, kahit ano yan, ilalabas nila. Kahit ay akala nila ganun pa rin. Hindi na. Under na ng court yung si Kibuloy. Lahat ng gagawin yan, dapat may approval. Pag walang approval, may problema kayo. Ayan po ha. So maging aral ito. Hindi lang sa kampo ni Kibuloy, sa lahat na may mga akusado at nakakulong, huwag niyong samantalahin. Huwag kayong magpa-VIP. Kasi no one is above the law. Okay? At yung mga rules ay dapat masunod. Kayo naman mga taga Bureau of Jail Management and Penology, abay, gawin niyo yung trabaho niyo. Anong dahilan? Bakit kayo pumapayag? Baka pagdudahan kayo na mayroong something. Ano yung something na yan? Kaya pinapayagan nyo. Pagka nga nararamdaman yan, diretso kagad sa hospital. Pero pagdating sa pansamantalang paglaya, bakit nakakapag-video pa? Akala ko ba kaya dinadala sa labas, may sakit, kailangan mag-check up. Bakit? Baka naman sinasabi lang yung may sakit. Tapos yung pala magbibideo dahil kandidato. Hindi parehas yan. Hindi ko sinabing guilty ha. Yung mga troll dyan, sasabihin, bias tayo. Hindi ko sinabing guilty si Kibuloy. Under trial siya. Akusado siya. Inakusahan siya ng mga di umano'y naging biktima niya. Kaya siya ay under ng korte. Kaya dapat sumunod siya. Pag walang court order, huwag gawin at huwag payagan ng Bureau of Jail and Management Penology kung anong gugustuhin ni Kibuloy. Ngayon, pag pinapayagan niya yan, baka nga may something. Anong kapalit yan? Hindi natin alam. Sana walang ganon. Okay? Secretary Rimulya, pakisilip mo ito. Mukhang yung Bureau of Jail and Management Penology baka nagkukulang o nagkakamali. Baka naaambunan na kung ano mang pinakakawalan ni Kibuloy kaya naibibigay yung parang VIP treatment na yan ang sapantaha ng grupo ng SELDA ni Mr. Danilo de la Puente. Ayan, Vice Chairman. Ayan ho. So yan ho ang update dyan. Kaya kung tinatalaka ito, walang personalan, lahat ng akusado, sa iba't ibang kaso, pag nakakulong pala, under trial, lahat ng gagawin nyo, dapat ipaalam nyo sa korte. Pag hindi, may problema talaga kayo. Okay? Sunod na ating pag-usapan, eto, nagbago na naman si Escudero, Senate President. Sabi niya dati, huwag nyo kaming madaliin kasi aayusin pa namin ang rules of impeachment. Yung rules sa impeachment court, aayusin pa namin kasi yung dating rules, hindi maganda. Aayusin namin para mapabilis at maayos. Yan ang sabi niya nung unang mga press conference. Itong press con ng 2 days ago, ang sabi niya, iba na naman eh. Hindi na namin babaguhin. Baka sabihin hindi kami neutral kasi binabago namin dahil si Sara Duterte, Vice President, ang isasalang. Hindi na daw babaguhin. Kung meron mang kaunting-kaunti na lang. So wala palang babaguhin si rules. Di mag-trial na kayo. Sabi kasi ni Escudero noon, kaya hindi basta-basta pwedeng mag-trial kasi yung rules babaguhin pa. Gagawa pa ng bagong rules. Yun ang kanyang palusot ng unang press conference. Ngayon, nung panghuli na press conference nga, sabi niya, hindi na namin babaguhin. Baka isipin ng kampo ni Duterte, ginigipit sila kaya may bagong rules. Ayan. So, dati palang rules ang gagawin nyo. So, ano nahihintay nyo? Mag-trial ka na. Kasi dati ang rason mo, wala pang rules. Kaya dapat hindi mag-trial. Sa June na kami babalik. Ngayon, meron na palang rules na dati. Yun ang gagamitin. Ano pang hinihintay? Di ba? Yung pabago-bagong statement ni Senate President Escudero, Senador, kaibigan kita, kilala mo ako, walang personalan. Sa'yo rin ang gagaling ang issue eh. Bakit pabago-bago sinasabi mo? May kasabihan sa amin sa lalawigan ng Southern Tagalog at Batangas, alam din ito ni Escudero dahil yun ay taga Bicol, kapitbahay lang yan, ng Southern Tagalog. Diba? Pag ginusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya dapat huwag pabago-bago. Unang sinabi mo, dapat gumawa ng bagong rules para mapabilis, mapaayos, huwag yung dating rules ng impeachment court ang gagamitin. So sige, gawin nyo. Mukhang hindi nyo ginagawa. Ngayon sabi mo, hindi na. Hindi na namin babaguhin. Kung hindi pala babaguhin, meron na palang rules, mag-resume na kayo. Dahil yun ang sinasabi ng saligang batas, dapat ay kaagad-agad. Patapos yung matanggap noon ang article of impeachment, mag-trial na. Nako, Senador, parang dumadami ang palusot sabit. Please like and share ng ating mga video.